Mga bopols ba ang mga Pinoy kaya kahit 2024 na, hindi pa rin ine-explore ang e-commerce business? Yun. Mga sob, ito nga pala si Boss RD. Ito yung isa sa mga barkada namin, kaibigan namin na tahimik lang sa social media. Tahimik lang sa umpisa. Pero paldo. Yan. Hindi lahat ng nakikita nyo sa social media, 'di ba? Kung titingnan niya parang siguro yaman na ito. Oh. At di rin naman lahat ng wala sa social media, no, or hindi masyadong maingay social media. Karamihan doon pa nga yung mga paldo no. Correct. Mga tahimik lang Kamusta Boss RD? Anong para hindi ka talaga nagre-react doon sa sinasabi namin para quiet lang tayo. Yan. Para yung Nagre-ready na ako, mamaya mukhang mainit yung mga usapan dito Para sa mga hindi pa nakakaalam, no, follower talaga ako ng Timawa Ayun. Podcast. Ay, maraming salamat. Noon pa, sobrang tagal na. Isa yan sa mga OG sob. OG sob Yan. natin OG yan. sob natin yan, si Boss RD. So sob, kumusta? Anong pagkakabalad mo ngayon? Yeah. Actually ngayon, super busy kami right now in our business because we figure out one thing that will really change the game, not just ng e-commerce but even kung paano tayo bumibili at nagbibenta even in offline. I just figure out that 50,000 na mga offline stores sa US yung nagsara na. Nakita ko lang sa news noong nakaraan Okay. Mula nung pandemic, 50,000 na yung nagsara. 50,000. Global to, global. Global. Kasama dito yung mga brands like for example, sila Zara. Ganyan. And the reason to that is because majority ng mga traffic or yung foot traffic ng mga tao wala na offline. Yeah. Nasa online na. Correct. So majority is pumupunta na ng e-commerce. Ngayon kung delay tayo sa Pilipinas ng 3 to 7 years. So ang assumption ko, ang feel ko sa Pilipinas, kung nagbi-business ka ngayon at wala kang online, after 3 to 5 years, you're out of the game. Correct. Nako. Actually, Bumagsak agad ng matindi si Sob RD, kakapasok lang Grabe. pakawala ka agad sob. Pero Pakawala agad. sobrang real talk nun kasi nakita yan ng lahat ng pandemic sob. Diba? Napakaraming mga business nagsara at online businesses ang nag-thrive during the pandemic, diba? At yun yung parang major shift Marami ring mga traditional business na nag-adapt na ngayon nagta-thrive. Pero marami ding mga, alam mo yun, hindi ako teki. Ayoko ng online Correct. Na ngayon, wala na. Totoo. Diba? So, para sa mga hindi nakakilala sa'yo, Sob RD, no? I-share mo naman sa amin, konting point A check, no? Ikaw ba, paano ka ba napasok sa e-commerce or sino ka ba before e-commerce? Kumusta ka ba? Like, growing up, anong pinanggalingan mong pamilya? Yan, simulan natin yan. Taga saan ka ba talaga? Yeah, interesting to kasi one thing that I figured out, para lang i-prove na talagang fanboy ako ng Timawa Podcast. Yan. Sige Yan. nga. Pare-parehas tayong ECE dito. Yan. In fact, yung mga ibang mga friends natin ng Timawa Podcast, ewan ko ba, for some reason pare-parehas tayong mga engineer. Diba? Pare-parehas who you tayong are. engineer Diba? So, I don't know if coincidence to, pero yung mga malulupit, mga mayayaman nating mga kaibigan, engineering yung background. Correct. Oo. May sagot ako dyan Okay, go ahead. Feeling ko kasi as engineer, we are trained na maging critical thinkers. Di ba pa ang mga opya? Kasama na, diskarte. Kasama, diskarte, okay. diskarte. Tatanong diskarte o diploma Tayo, diskarte kaya nagka-diploma. Tama yan. Exactly. Yan nga yung sagot ko dyan Yun diskarte to kaya nagka-diploma. So parang, yung iba kasi, parang, ito nothing against, pero I think maraming courses ang ganito na ang labanan sa kanila para maging valedictorian ka, cum laude, pagalingan sa memorization. Correct. Sa engineering kasi hindi ganun ang labanan Kasi may factor yan, memorization, may mga formula, pero more on problem solving skills. Correct. Na sobrang pag nabata ka dyan, bata ka pa lang, college ka pa lang, dala mo yan sa buhay, dahil sa buhay, yan ang pinaka-importante. Gaano ka bang kagaling mag-solve ng problem? Kaya siguro, it's not a coincidence na mga engineer, not a coincidence no, na mga engineer ang isa sa mga kilala natin na mga namamayagpag, 'di ba? Dahil nga, problem solver tayo. Agree ako dyan, Sob. In fact, ako, if there's one thing that contributed to my success right now,
is na-train talaga ako nung engineer ako. Kahit nung nag-aaral pa lang ako, because hindi naman ako top student talaga doon. In fact, alam mo yan, diniskarte lang natin kung paano tayo pumasa. No? But the problems na ang hirap ng mga pinapa-assignment sa atin, ang hirap parang for me, it builds discipline. Correct. Kaya parang pagka nagka-problema tayo ngayon, easier. Yeah. Mas madali. Correct. Tapos ang malupit pa nun, dagdag ko na lang din dyan. Usually kasi mga exam natin, mga situational. Totoo. Yung mag-iisip ka talaga, hindi yung basta na memorize mo lang, hindi trivial. Situational. Kaya kahit anong situation iba to, nagtatrive din talaga eh, di ba? Wired or trained yung utak natin na mag-solve ng problema. Tsaka to add on that, no, dahil nga mahirap talaga yung course natin, mapapadiskarte ka talaga. Correct. Dito ka natuto ng collaboration. Nag-aaral pa lang teamwork. Teamwork. Totoo yan. Grabing diskarte yan, yung mga calculator. Pag ako favorite ko, pag ang exam, multiple choice. Ah, bakit naman? Sa scientific calculator na ano mo yan eh. Nasisave. Makikita mo pag nagkapasa ng calculator, A, B, B, C, C, B, D. Nagturo pa tayo sa mga estudyante. Parang hindi magandang example yan ah. So, yan yung mga wag natin tutunan. Wag yan, hindi yan. Timawa yan. Timawa yan. So, ECE graduate ka pala, no? Yes. Pinractice mo ba yung engineering? Yeah. Pasado ka sa board? Pasado ako ng board exam. Okay. Anong unang One take. One take. Ito may nakakatawang storya dyan. Hindi ko feeling ko talaga, yan yung hindi ko kayang ipasa. Okay. ECE board exam. Tinataguan ko talaga yan. Kasi alam ko, ito yung sabi ko, syempre, ang yabang ko din. May yabang din ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko, kaya ko maging successful sa buhay kahit na hindi ko pinapasa yung board exam na yan. Okay. So, ginawa ko, syempre, kahit naman sabihin mo yun, aminin mo, minsan pag may yabang ang ganyan, pampalubag loob lang yan. Diba? So, ngayon, nagtry ako ng iba't ibang mga board exam. Okay. Una kong tinake, habang nagre-review yung mga kaklase ko, wala akong pinagsabihan, tinake ko na yung isang board exam, electronics technician. Oh, ECT. ECT. So habang sila nagre-review sila, ako naipasa ko na. Okay. Meron na akong billboard dun sa may school namin na nakapasa ako na ECT. Okay. That's one. Number 2, nag-take ako ng RME. Registered Master Electrician na para talaga siya sa mga electrician. EE. Kaya rin naman ang reason kung ba't ako nagkaroon ng certification to that is training ko rin yung sarili ko. Nag-TESDA ako, maraming mga TESDA, tapos experience. Ngayon, inalaw ako na mag-take ng RME. Pinasa ko pala ulit. yun. Kasi ayoko na mag-ECE eh. Pinasa ko ngayon yung RME. So, yan yung mga diskarte. Prior to board exam Prior ng to ECE board exam. Okay. So ngayon, parang nagkaroon ako ng realization. Sabi ko talaga, hindi talaga ako magte-take. Tapos nung nakapasa na yung mga kabatch ko, sabi ko, parang ito yung magiging biggest regret ko in life. Hindi ko siya iti-take. Okay. So ngayon, parang kahit na, alam mo yun, kahit na nagpapalubag loob ka, pero hahanapin mo pa rin talaga kung ano talaga yung gusto mo. Ang gusto ko pala talaga, maipasa yun. So, tinake ko yung board exam, pinuso ko lang talaga. Ayun, pumasa ako. Okay. Puso lang, no? Puso lang, puso. So, after nun, anong field yung, parang pinursue? Yan. So, eto, I would like to ask, bakit ka nag-ECE? Kaya ako nag-ECE kasi nung high school, magaling ako sa math. Okay. So, sabi ko, okay, ito yung gusto kong subject, ayoko ng memorization, mahina ako dyan. Mag-engineering ako, since yung tatay ko, pangarap, magkaroon din ng anak na engineer. Tapos, sabi ko, anong engineering kaya? Yung mga tropa ko, ECE. O sige, yan na rin. Yun ang storya ng ECE life ko. Ikaw, Sob Pao. Ako, ganun din, magaling sa math. Tapos sabi ng mama ko, ECE daw. So yun na yung tinake ko. Ewan ko kung kayo rin ha. Ang dami kasi nagsabi malaki daw sweldo ng engineering. Yeah, isa yan. Kasama na yan. Kaya tinuro sa akin. So, kaya ako nag-engineering bukod sa mga kaibigan ko. And dun din, yung tatay ko rin gusto mag-engineer ako. Alam ko talaga malaki sweldo ng engineering. Correct. Kaya lang, unang sweldo ko, 15,000 Sob yung sweldo ko. Malaki yan. 12 ako eh. Diba? 15,000 ako. So, ayun yung naging automation engineer ako, which is bragging right ko kasi, kunwari may mga ganitong mga kwentuhan. Napadaan kunwari sa mga planta, mga factory. Sabi ko, project ko dyan. May ginagawa ako dyan. Yan yung mga bragging right natin. Engineer ako dyan. Yan yung ginagawa ko nun. 1.5 year ako. Okay. Na ganyan. Okay. After nun, ganito, nag-pandemic na. Okay. Nag-pandemic, yung So, ilan taon ka lang ngayon?
Ilang taon na ako ngayon? 29. 29. Matagal na akong graduate ng Okay. engineering. Oo, ilang taon? Mga 6 years ako nag-engineering. Ayan. Normal yan. Dapat mga 5 and a half. So tinapos ko siya ng 6 years. Okay, matik yan. Ganyan. Tapos, So nag-pandemic na. nag-pandemic. Ah. Ngayon, di wala lahat trabaho. So natanggal ka sa trabaho? Hindi, wala lang ginagawa. Pero Okay. hindi pwedeng lumabas eh. Mm. So technically may trabaho kami pero wala kaming trabaho. Oo, tama. Ngayon, 1 week halos wala na akong magawa. Kung ano na pinagagawa ko, nag-video ako ng sarili ko, tugtog, whatsoever, na-burn na rin ako. So bumili ako ngayon ng libro. Mhm. After 2-3 days dumating yung Rich Dad Poor Dad. Okay. Yan yung ginawa ko noon. Ano yan, ah. Okay. So nagbasa ako ng Rich Dad Poor Dad and then ewan ko talaga mahiwaga yung libro na yun. Mahiwaga yan. Halos lahat ng na-interview namin dito dyan Rich Dad nagsimula. Poor Yan Dad. ang dahilan. Diba? Correct. So nabasa ko to, yung Rich Dad Poor Dad, tapos naalala ko noon, ito yung pinaka-turning point ng buhay ko. Mhm. Mhm. Dito talaga yung nabago lahat ng kaisipan ko, lahat ng paniniwala ko sa buhay. And ito na, pandemic. Mhm. Tapos, sa planta ako nagtatrabaho ng Pansit Canton. Mhm. Ito yung Okay. pinaka-hero story ko eh. Okay. Naging savior ako ng buong pandemic nito nang hindi alam ng ibang tao. Okay. Pandemic, paborito ng mga tao, Pansit Canton. At ngayon, sa 10 na machine, 2 lang yung gumagana, Sob. Mhm. Mhm. Yung Yung isa, paggawaan ng Pansit Canton Pansit yan. Canton. Okay. Dito yan sa may Santa Rosa. Okay. Ngayon, yung isa kailangan mo pang hampasin para gumana. So in short, nagkakaroon na ng shortage ng Pansit Canton. Okay. Buong Pilipinas. Eh hindi pwede. Pwede. So ngayon ako, ilang araw na akong hindi umuwi, Sob. Mhm. Nagkatrabaho ko doon para gumana, para may Pansit Canton yung buong Pilipinas. Okay. Para hampasin mo yung isang machine. Doon ako natutulog. Sob, sabi sa'yo, sa mga ilalim ako natutulog doon dahil hindi pwede magkakaubusan talaga. Kailangan magawa lahat ng yun. Okay. Or else may talagang shortage ng Pansit Canton. Okay. Eh, hindi pwede pandemic eh. Ngayon nagkaroon ako ng realization Okay. na parang ito ba yung gusto ko talagang mangyari sa buhay ko. Na parang, Tatanda ako dito na ito yung ginagawa ko, which is nothing wrong, pero hindi talaga yun yung gusto kong gawin eh. Hindi yung What I trip want mo. is talk with people, kaya lang, mga machine yung kausap ko doon. Kung gusto ko naman, motivation ko maging pera, eh yung sweldo ng manager ko, alam ko din, 50,000. Eh gusto kong pauwiin yung tatay kong OFW, hindi kaya. Correct. So doon na ako nag-isip-isip.